Hello, magandang araw mga kababayan. Komentarin lang natin itong pagpunta ni Bibi. Nag-aerial inspection po kasi siya doon sa Pampanga at Bulacan. At nakita niya sa sobrang dami daw ng tubig, mga kababayan, sa pagbaha, di umano, doon sa Pampanga at Bulacan, mga kababayan. Kaya nakakalungkot po. Nagtataka lang po kasi ako sa presidente natin. Bakit nung panahon ng January, February, March, April, May, June, July, August, o July na lang, hanggang July, hindi siya nakapag-prepare kung ano ang mangyayari. At taon-taon naman nangyayari sa Bulacan, Pampanga yung nangyayari ngayon sa ating bayan. At alam nila na mag-El Nino tayo ngayong 2026. Pero bakit wala silang ginawang prevented kwan doon sa ginawang pagbaha sa Pampanga at Bulacan at sa karatig bayan ng Tarlac, Bataan. Diyan mga kababayan ang grabe at pati nga Baguio, nasa taas na ng bundok yan, binabaha pa rin mga kababayan. Pero nakakalungkot po mga kababayan. Kasi wala talaga itong presidente natin. Utak kulangot po talaga ito mga kababayan. Bakit? Kasi hindi niya naisip na magkakaroon ng ganitong problema dahil El Nino, ina-announce po yan last year pa na El Nino tayo ngayon. Pero bakit ganito ang nangyayari sa ating bayan? So pakinggan lang po natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. With DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos. Atin pong tuligsain ang mga kawatan, mga kurakot, mga kuratong, mga demonyo, mga kampon ni Satanas na walang ibang ginawa kung hindi limasin ang pera ng bayan, mga kababayan. Particular na yung mga nanunungkulan sa gobyerno na pagdating ng eleksyon, nagmamakawa sa taong bayan para iboto sila, which is ang kapalit pala ay paglimas ng kaba ng bayan, mga kababayan. Ngayon sa dinadanas ngayon ng taong bayan, halos Luzon, Visayas, Mindanao ay lumulubog sa baha, ang ating kagalang-galang na presidente wala pa ring aksyon sa nangyayaring problema nito. Di ba po? Ang nakakalungkot po, kasi taon-taon po nating binabudgetan ito ng flood control. Taon-taon, naglalaan tayo ng bilyong-bilyong pera sa bawat congressman, sa national government, tapos, ang nangyayari sa ating bayan, lumulubog pa rin sa baha, mga kababayan. Hindi wag ko nating titigilan ito, mga kababayan, kasi pag ito'y mabaliwala na, lalong-lalo na ngayon, at ayaw na mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, at pinaubayan na lang sa ombudsman, eh lalo lang pong mababaon sa limot ito. Kaya lang, ang ating pong mga pagkakataon na lang para masingil itong mga kawatan sa gobyernong ito pag naupo si BP Sara sa 2028, mga kababayan. Siya na lang po talaga ang pag-asa na mahabol ito. Kasi hanggang ngayon, pinagtatakpan po nila ang katotohanan mga kababayan. Yan ang nakakalungkot po. Ay Martin Romualdez, inisa-isa yung mga nag-deliver ng pera sa kanyang bahay, binabayaran, di umano, ayon mismo sa mga kasamahan nilang Marines, si Gutesa at yung 4 na Marines ay binayaran na, sila yun mismo ang nagdi-deliver ng pera. Kaya lang, hindi nila maitatwa dahil may mga picture sila kasama ng maleta, mga kababayan. Paano sila nag-recantation kung ang kanilang ginagawa ay nakadokumentado ng picture at mayroon pa silang mga kasama na mas marami pa sa nag-recant ng mga testimonya nila, mga kababayan. At kunwari, galit na galit itong kagalang-galang natin na si Boyeng Rimulya, ay di, wow. Di ba po, mga kababayan? So, pakinggan lang po muna natin itong balita na
si BBM di umano ay nag-aerial inspection doon sa Bulacan at sa Pampanga, mga kababayan. Pakinggan lang natin itong balita ng GMA7, mga kababayan. Ang bagyo at habagat sa Bulacan at Pampanga. Kasabay din ang pagtalakay sa mga solusyon na gagawin umano ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng masamang panahon. Nakatutok si June Veneracion. Tumambad sa aerial inspection ni Pangulong Bongbong Marcos kung gaano kalawak ang baha sa Bulacan at Pampanga na iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Binisita ng Pangulo ang kalagayan ng mga lumikas na residente sa Bacoor, Pampanga. Tinignan din ang pamimigay ng ayuda. Karamihan po sa mga tao namin dito is gusto na pong umuwi sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kabahayan upang makapaglinis na po sana at makapagsimula po ng bagong tuloy ulit. Mula Bacolor, nagtungo ang Pangulo sa provincial capital sa San Fernando para sa situation briefing, hindi lang tungkol sa Pampanga, kundi sa iba pang probinsya sa Central Luzon. Nasa 1 milyong individual kasi ang apektado roon dahil sa patuloy na pagbaha sa Pampanga. Inaalala ko yung mga matatanda, yung mga bata, yung mga nagkakasakit, yung pagkain nila, hindi sila makalabas, hindi sila makapagtrabaho. So, sabi naman ni President, bibigyan niya ng priority at ginagawa na yung master plan. Nagsagawa Yan, mga kababayan. Ngayon pa lang sila gagawa ng aksyon. Nangyari na ang pagbaha, mga kababayan. Sa hinaba-haba po ng panahon, January, February, March, April, May, June, July, bago sumapit ang Agosto. Pagpasok ng Agosto, halos 2 linggo na tayo inuulan. Di ba po, mga kababayan? Ngayon pa lang sila gagawa ng master plan. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Itong presidente natin, na walang ginawa, kung hindi naggumawa ng preventive action na sana mapigilan itong pagbaha na ito. Ang ginawa, hinintay mo na yung baha, saka sila gagawa ng aksyon. Ganito, kakulangot ang laman ng utak ng ating kagalang-galang na presidente. Bakit? Dapat, bago sana dumating yung mga panahon na ito, gumawa ka na ng aksyon. Master plan kung paano pipigilan ang pagbaha. Dahil alam naman po natin na may darating na El Nino. At yung El Nino, ang dala-dala niyan, hindi init. Init ng panahon, kapalit niyan ay tubig, mga kababayan. Kasi, bakit? El Nino nga sa atin mainit ang panahon. Pag nag-evaporate yung tubig pataas, pag napuno yung taas ng tubig, ibabagsak po ulit yan dito sa lupa, mga kababayan. Yan po ang ibig sabihin ng El Nino. Ngayon, ang ating kagalang-galang na presidente, ngayon pa lang siya gagawa ng master plan para sa mga lugar na yan. Saan ba ang budget ng flood control, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot po na katotohanan. Kasi bakit? Ang nangyari po kasi, hinintay mo na yung ulan bago siya gumawa ng aksyon, mga kababayan. Yan ang ating presidente. Kaya wala ho talaga itong pagmamahal sa bayan, mga kababayan, o sa taong bayan. Bakit? Ngayon pala siya gagawa kung kaya lubog na ang baha, ang mga tao sa baha, mga kababayan. Ngayon pala siya gagawa ng aksyon. Nakakalungkot pong isipin na mayroon tayong presidente na bago sana dumating yung pagbaha, tag-ulan, eh gumawa na sana siya ng para mapigilan ito. Ay hindi eh. Hinintay niyo man na dumating sakala siya gagawa kung paano mapipigilan. Ganito katalino ang ating presidente. Kawawa po talaga ang bayan natin. Dahil ito ang naluklok na presidente sa ating bayan. Wala ho ito pagmahal. Baka ito, nung panahon ng tag-ulan, nung umuulan ng 2 linggo, nasa Malasyo lang ito. Baka giniginaw ito. Sarap ang tulog nito, mga kababayan. Ang sarap ng tulog nito. Yan ang nakaka. Ituloy lang natin siya, mga kababayan.
Situation briefing para sa iba pang probinsya sa Central Luzon na apektado rin ng mga pagbaha. Sabi ng Pangulo, may 5 Sabo River Dam ang gagawin sa Nueva Ecija para saluhin ang tubig mula sa Sierra Madre kapag maulan. Yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for house. Yan, iipunin na naman daw natin ang tubig, mga kababayan. Paulit-ulit siya sa pag-iipon ng tubig na yan. Ito ba ay mangyayari? Hindi na po. Patapos na ito, mga kababayan. Pangako na naman ito. Gagawa na naman ng budget ito. Isipin mo, 5 dam yung iniisip niya. Ha? Puro pangako na naman ito, mga kababayan. Wala ko talagang pre-event project ito para mapigilan muna yung pagbaha ng samantala. Hinihintay niya muna na lumubog kayo sa baha, hintayin nating humupa, saka tayo gagawa ng aksyon. Tuloy lang natin siya, si Mr. Produce President. industrial for irrigation sa agrikultura. Yung Sabo Dam po kasi, magkakaroon ng drop yung tubig natin. So, alam niyo, no, physics, pag nagkaroon ng drop, hihina po yung velocity ng tubig natin. Ang long-term solution naman na masusi ngayong sumasailalim sa feasibility study ay ang Manila Bay Coastal Defense. Plano nito ang pagtatayo ng nasa 100 kilometers na dike bilang proteksyon sa mga coastal towns sa Central Luzon. Isang napakahabang dike mula Metro Manila, mula Marabon na Botas hanggang Pilar sa Bataan, no, na magkocross ng Manila Bay. Na magiging kalye din yan at diking mataas. Kamukha yan nung ginagawa sa ibang bansa. June Veneracion, nakatutok. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Hanggang ngayon, puro plano pa rin sila. Nakakalungkot pong isipin. Nangyari na yung sakuna, saka pa lang sila nagpaplano. Ganito kakatatalino ang ating mga nanunungkulan sa gobyerno, mga kababayan. Sa hinahaba ng panahon, nag-a-announce ang Pag-asa ang ating weather forecast na magkakaroon tayo ng El Nino, at ang alam naman ng Pag-asa na ang kapalit ng El Nino, mainit na panahon at pagbagsak ng ulan sa ating bayan. Yan po ang lagi nilang sinasabi. Pero ang ating kagalang-galang na presidente, walang ibang inatupag kung hindi limasin ang pera ng bayan. Sa dami-dami ng pera ng bayan dyan, ng budget sa flood control, taon-taon, hanggang ngayon, lumulubog pa rin tayo sa baha. Ngayon pa lang sila gagawa ng master plan. Ano kaya ang ginagawa ni Dong Gonzales dyan sa Pampanga? Hindi kaya siya nahihiya sa taong bayan, mga kababayan? Ay alam naman natin si Dong Gonzales ang kontraktor daw ng malaki dyan sa Pampanga. Di ba po, mga kababayan? Nagtataka nga po ako bakit kaya hindi nababanggit ito sa mga Congress hearing, sa Senate hearing? Pero alam ko, baka siguro nababanggit, hindi lang masyado pinapasin ni Dong Gonzales. Ay kayo mga taga-Pangpangenyo, baka naman, mag-isip-isip kayo. Ito ba ang mga binoto nyo mga halal ng bayan na naglilimas lang tayo ng baha? Taon-taon, mga kababayan. Pag-uwi na po natin ito. Madarating naman po ang 2028, nasa kapangyarihan po natin kung iluluklok pa natin itong mga animal na ito, mga kababayan. Dapat natin huwag na natin itong iluklok itong mga to kasi alam naman po natin ang kanilang ginagawa na habang sila yumayaman, tayo ay lumulubog sa baha. Mag-isip-isip po tayo, mga taong bayan. Diba po? O, pakinggan pa natin itong isa pa ditong report naman ni Isko Moreno, mga kababayan. Pakinggan lang natin itong kay Isko naman. Kasi kay Isko, mukhang matindi rin itong mga tao dito sa mga congressman natin, dito sa Manila. Pakinggan lang natin si Isko Moreno. This is the flood control project done in the city of Manila
2022, 2023, 2024, and 2025. Amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. 2022, 23, 24, 25. Baka tumaas pa yan hanggang ngayon, 26. May flood control project. Ang sinasabi ni Isko Moreno nito, 22, 23, hindi ko alam kung kasama ang 24. Baha ng pondo sa flood control ang Maynila, and yet, ito pa rin ang nangyari sa Maynila. Lubog pa rin sa baha. Sino-sino ba ang mga congressman dyan, mga kababayan? Tuloy lang natin si Isko Moreno. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them, and they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Manila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Yan mga kababayan. Sino-sino ba ang congressman dyan? Isa-isahin natin. Sa Distrito 1, alam ko, sino ba dyan? Basta hindi ko lang kasi alam kung anong distrito sila basta ang alam ko lang si Valeriano, Distrito 2. Si Chowa, Distrito 4. Si Abante, Distrito 6. Pero hindi ko lang alam sila Maceda, basta marami po yan mga kababayan. Marami pong, halos lahat dyan, nakatanggap ng flood control scandal. Si Maceda, ang nasasakupan yata, sakop niya yung Espanya. Hindi po ako sure. Baka yan po ang nasasakupan. Ngayon, sa laki ng pondo ng flood control ng Maynila, hanggang ngayon, hindi pa sila kumukuha ng permit sa City Hall, ayon mismo kay Isko Moreno, lumulubog sa baha. Habang lumulubog sa laki ng budget, ang Maynila, lumulubog din pala ang Metro Maynila sa baha. Abante, Chua, yan ang malalaki daw pala, Valeriano. Yan daw ang malalaking mga sikat dyan sa Maynila na mga matatakaw sa pera ng bayan. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Habang tayo ang naglilimas ng tubig baha sa ating mga tahanan, itong mga congressman ng Maynila, naglilimas din sila ng pera ng bayan. Yan ang nakakalungkot na katotohanan, mga kababayan. Habang tayo, may budget, nagtataka nga po ako dyan mga kababayan. Tingin ko hindi lang naman 20, Palagay natin 2023, 24, 25, 26. Bilyon-bilyon ang budget sa Maynila. Since napunta ako ng Maynila, yung Espanya, binabahan na po yan. Palagay mo nag-edad ako ng 20 anyos. Marami na nag-aral dyan sa UST, sa FEU, sa lahat ng eskwelahan dyan sa University Belt. Halos pag galing ka ng Quezon City, Cubao, lahat dyan magdadaan sa Espanya, mga kababayan. Galing kang Monumento, galing kang kung saan-saan, dadaan dyan. Noon pa, yan ang problema ng Espanya. Laging lubog yan. Dekada-dekada na o baka century na ang problema dyan sa Espanya. 100 taon na siguro. Problema pa rin ang baha dyan. And yet, bilyon-bilyon para ang pera ng ninanakaw dyan o binabudget dyan ng gobyerno para lang masurvive yung pagbaha dyan.
Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakakaresolba sa problema sa Espanya. Mga kababayan. Ang nangyari, imbis na Espanya lang noon ang binaba, lumawak pa. Lumawak pa. Naging tumawid pa sa Top Avenue, tumawid sa Calao, tumawid lang sa Lagos Nilad, hanggang City Hall, pinapasok na ng baha. Diba? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. City Hall, pinapasok ng baha. Puro na lang tayo baha, 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 baha. Saan ang budget? Limas, limas, limas na mga nanunungkulan sa gobyernong ito. Nakakatawa lang po, pero masakit pong isipin dahil budget po ng pera ng taong bayan yan. Di ba po? Hindi po yung pera nila, pera ng taong bayan yan na pinagsama-sama ng ating mga buwis hanggang sa lumaki ng lumaki yung pera, nililimas lang pala ng mga helal natin sa gobyerno. Kayong taga Maynila, isip-isip din pag may time. Darating na naman ang 2028. Ibubuto pa ba ninyo yung mga yan? Busog na busog yan. Kaya nang lumangoy sa baha yan, sa pera ng bayan. Tama naman si Chua, Abante, Valeriano. Yan ang mga maingay sa mga impeachment ni BP Sara. Pumirma, si Chua, isa pang prosecution. O, ano nangyari sa Abante, taga-report, hinahanap si BP Sara, bakit daw hindi nagpapakita? Itong si Abante, nagtataka lang ako rito, bakit niya hinahanap si BP Sara? May abogado naman. Dahil binabahan na daw, hindi pa umaatid ang vice presidente sa kanyang impeachment. Ito yung bisyap na ito na yata yung pinakatanga, pinakapuro kulangot ang laman ng utak. Hindi nag-iisip, may mamema lang. Tumanda na ito, papaurong mga kababayan, hindi niya ba alam na karapatan ni BP Sara na hindi pumunta at kung gusto niyang pumunta? Desisyon niya yun. Alam niya yun. Alam niya, hindi yata alam ni Abante. Ha? Mga kababayan, yan ang nakakalungkot po. Ginagawa tayo mga kupal nitong mga taong ito na alam naman natin na nililimas lang nila ang pera ng bayan. Habang naghinahanap niya si BP Sara, nung panahon na nagsasalita dyan sa Senado ba o Kongreso, yung bayan niya, distrito size, lumulubog sa baha. Imbis na nandun siya at tulungan yung mga taong bayan, dito siya nagpakuya-kuya-kuya siya pa-interview. Dito. Nagagalit na daw ang Diyos. Ay, hindi naman ito Diyos sa yatang ino. Kampon yata ito ng demonyo si Abante, mga kabayan. Di ba po? Nakakalungkot lang pong isipin na mayroon tayo mga nanunungkulan sa gobyerno na walang ibang inisip kung hindi limasin ang pera ng bayan. Mga kampon ni Satanas, mga lintik na ito, mga animal na ito, mga kabayan. O hanggang dito na lang po. God save the Philippines. Mahalin natin ang Pilipinas. Bayan.